motor. Ayun. At siya na mismo nagsabi, take off. Magandang araw sa lahat and welcome back to JC Kataran Vlogs. At ngayong araw to guys, ay tuturuan ko kayo kung paano magpalipad ng drone. So sa previous video is nagkaroon tayo ng tutorial kung paano at ano ang mga dapat tignan bago tayo magpalipad ng drone, especially sa mga newbies and sa mga bagong bili na second hand. So ngayon is diretso na tayo, hindi na tayo mag-discuss kung ano na-discuss natin sa previous video. Ngayon diretso na tayo sa paglipad. So andito na ang ating RC at ating cellphone at ayun ang ating aircraft. So una sa lahat is kailangan nyo ng malapad na lugar, katulad dito ngayon, malayo sa mga puno, sa mga buildings, wires, poste, at bahay at syempre mga tao. So merong mga hayop doon pero medyo malalayo naman sila, so okay lang yun, para iwas disgrasya tayo. And kailangan nyo pala ng landing pad. So sa akin is ano na lang, tuwalya, hindi ko na ginagamit kasi hindi naman ako gumagamit ng landing pad. Gumagamit lang ako nito nung mga unang flight ko rin, pero ngayon is nag-hand na ako landing at saka take off, kaya hindi ko na kailangan ng landing pad. Pero as a newbie na nanonood kayo ngayon, kailangan nyo yan para hindi magkaroon ng alikabok ang inyong motor at saka ang gimbal. So meron tayong wide open area and meron na tayong landing pad. So ngayon is diretso na tayo. Kukonek muna natin to. So isang na pala sa i-consider nyo is ang lugar guys. So kailangan malayo kayo sa airport, which is restricted yon. So sa amin is malapit sa airport, kaya andito tayo sa lungsod ng Bako ngayon nagpapalipad, which is malayo na. At explain ko na lang sa another video kung ano ang mga restriction at mga no flight zone. Syempre, ang pag-calibrate ng IMU and compass. Syempre yung gimbal calibration. So ngayon nakakonect na tayo. I-record ko na lang dito sa phone ko yung footage. So ayan. May dalawang option tayo kung paano paliparin ng drone. Pwede tayo dito. Click lang natin yan. At saka take off. Pwede rin gumamit kayo nitong joystick. Sample yung joystick ha. Yung dalawang joystick, left and right, is ano lang, downward tas inside. Ayan. Paano ba yan? Ganyan. Tingnan nyo yung drone. Ayun. Umaandar na yung mga motor niya. Pero hindi pa yan lilipad. Kasi pinaandar natin yung kanyang mismong mga motor niya. So ganyan lang ha. Para mag-andar yung motor. Ayun. At siya na mismo nagsabi, take off. So pwede niyo yan paliparin. So kung paano patayin ng motor is ganyan lang din. Ulitin nyo lang. Long. Ayan. Namatay na. Yung isa pang nating option para paliparin is itong button na to. Which is, pag pindot natin yan, pag pindot natin ito is automatic mag-hover na yung drone. So pindot, long press lang yan. Yo! Lumipad na ang ating drone. At para mag-landing guys is ano lang, pindutin nyo lang ulit yun. Ayan na dyan. Ayan, land. Landing. Ayan, mag-auto landing na yan kung saan siya nagtitake off. So ang gamit na pala nating drone is DJI Mini 2 SE. So wala siyang obstacle avoidance. Ang kanyang sensor lang is nasa ilalim, kaya medyo ano lang siya, medyo careful na tayo lalo na sa mga may mga obstacle na area. So ngayon alam na natin kung paano paandarin ng motor at saka mag take off dito sa mismong screen o di kaya dito sa joystick. Ngayon is tuturuan ko naman kayo kung paano mag hover ng drone. So paandarin mo natin ang motor. Yo, madar na. So, nasa left hand ko, itong joystick nasa left ko is para sa left and right orientation niya and up and down na altitude. So, dito sa right hand ko naman na joystick is papuntang left and right na drone. So, pakita ko sa inyo mamaya. And forward and backward. So, papaliparin muna natin. Up. Yo. So ibig sabihin yung up is talagang mag-hover na yung drone.
So down. Naglanding siya kasi medyo mababa na. So orientation left and right dito sa left hand ko. Kasi naka harap sa atin ang drone. Kaya nagpunta siya dun sa right and dito sa left. Ayun. So kung patalikod siya, nakatalikod siya sa atin. Ayun. So kung pa left is magle left turn siya and right turn. Ayun. Up and down. Ayun. So dito naman sa right hand natin is ang forward. Ayun. And backward. Ayun. So para saan tong left? Papuntang left. Papuntang right. Ayun. So kabisaduhin nyo lang yan para hindi na kayo masyadong magtitingin dito sa joystick nyo at nakafocus na lang kayo sa drone. Hindi kaya dito sa ating mismong camera ng drone na nasa ating live feed sa ating monitor. So practicein yung forward, ayan, tsaka backward. At ayan, alam niyo na kung paano magpalipad ng drone. Left and right. New. Tsaka up, down, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Ayun. So medyo hindi maganda ang ating kuha ngayon kasi medyo makulimlim sa ating mismong drone at medyo na yun na yung landing pad natin. So ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano gamitin yung home point. So ayan, nag home point updated na siya. So papaliparin muna natin ng drone. Gamit lang tong button na to. Ayan. Kung narinig nyo, nagsalita yung app niya. Home point updated. So paano nga ba gamitin ng return home? Pwede kayong gumamit dito. Gamit na gamit to guys, lalo na pag na-disconnect yung ating phone sa ating RC. Pero yung RC natin is magkusang kaman niya sa drone na mag-return home. So ilang beses na ako naka-try nun nung nawala ng signal ang aking RC sa drone. Pero kahit nawala ng signal dito, nag-auto-return home pa rin yung drone natin. So balik pa rin natin dun sa hindi masyadong maganda ang kuha natin ngayon. So sa auto return home guys, may settings nga pala dito kung gaano nyo kataas gusto nyo mag-hover bago mag-land siya. So ang nakaset sa akin dito is 45 meters ang taas niya bago siya mag-land. So kunwari nandun yung drone ko, lilipad pa yan pataas ng 45 meters tsaka travel papunta dun mismo sa itaas nito. So pagka nakaabot na siya sa spot niya sa nag-take off siya, automatic mag-go down na siya pag auto-return. So pipindutin lang yung edge na may arrow tsaka yung return home. So may dalawang option pala doon. Pwede land at pwede din return home. So return home ang ating i-click para mag-return home siya kung saan siya nag-take off kanina. So makita nyo doon sa may pinindot natin is may X which is tap to cancel return home. So pwede nyong i-cancel ang return home. So ayan, may naka-label nga sa itaas na auto returning to home point. So nakita nyo yung edge which is yung height natin is nasa 65 which is yung sinet natin kanina. Nag-hover muna ang drone ng certain amount of height bago siya bababa. So ayan, ang distance natin is 0 na. So dyan na mismo siya nag-take off kanina. Ayun. Pero dahil maliit lang ang sensor natin, hindi niya ma-sense accurately kung saan talaga nag-take off ang ating drone. So Mini2SE hindi siya masyadong accurate sa kung saan siya nag-take off, kaya ingat-ingat lang tayo sa pag-auto return home niya. So kailangan marunong na talaga kayo mag-hover guys. So tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano mag-tilt ng ating gimbal. Ayun. So makita natin dito sa ating screen. Ayan, tilt down natin is yuyuko yung ating camera. And tilt up. Ayun.
So pag i-long press pala natin to guys is auto return home, tapos pag isang ipindot lang is hindi na yan gagalaw. Ayan. Naka-pause siya, ibig sabihin hindi na siya gagalaw, lalo na pag naka quick shot kayo. So tuturuan ko kayo sa susunod kung ano yung mga quick shot ng ating Mini 2 SE. Tapos dito sa kabila, switch ng camera into photo, tsaka video, then shoot dito sa may likuran, start record, tsaka kung sa camera photo tayo is shoot na. Ayun. So ngayon alam niyo na kung paano magpalipad ng drone. Sa susunod na video is tuturuan ko naman kayo kung paano mag-calibrate ng IMU, compass at saka yung gimbal mismo niya. So ngayon ay papalanding muna natin siya, no? So gumagamit ako ng joystick ngayon. Medyo na ano na yung ano, kanyang landing pad. Which is tuwalya lang. Yo. So ganoon lang kasimple kung paano magpalipad ng drone as a newbie. Gagamit na tayo ng landing pad. So sa susunod na video din tuturuan ko kayo kung paano mag-landing via hand and mag-take off via hand na rin. Lalo na pag ano kayo nasa bangka kayo, napaka ano yun, epektibo dun. So maraming salamat sa panonood and see you guys next vlog.